lahat ng mga pinapasok natin is considered after ng end nun is the byproduct na kailangan ilabas. And the more na iisa lang ang kidney, the more na mas susceptible tayo at mas lalo nating iingatan. Kaya the more na mas okay na painumin natin ng ating Amazing Pure Organic Barley. Pwede po siya, mens. At actually, tinanong ko po yan sa doktor. Pwede siya. Yes po, safe actually. Ah, safe po siya sa buntis since 'di ba, ang iniingatan po kasi natin sa buntis ay yung pag-transfer ng sa umbilical dahil remember 'pag mga buntis directly umbilical cord 'yan 'no, ang ating mga kinakain. So, yung ma-transfer yung kaya yun yung iniingatan natin. For in terms sa mga buntis, since ang ating barley nga po ay mayaman sa 68 micronutrients na kailangan ng mga buntis, especially for organogenesis, yung first trimester. Pag sinabi pong first trimester, yun po yung formation ng organ system sa loob ng fetus. So, importante siya kasi nga natutulungan niya maging healthy yung fetus sa loob. And of course, remember, ito po, I'm talking a healthy buntis individual, ah. I'm not talking sa may mga certain na buntis na may mga medical concern. That's another thing po. Kasi may mga buntis po na may mga certain complication. So, kapag kabuntis ka at normal naman, wala kang any other complication, so go ahead. Kasi very good for organogenesis formation, which is the first trimester of the pregnancy. Yes po, sa breastfeeding. Meron po kaming barley baby, yung aking anak po ng aking kapatid, simula nagbuntis siya until nag-deliver until now. Ang tawag po namin doon, barley baby. So, kanina po kausap ko si client, namamaga ang legs at ang finding ay bone cancer. Di kaya uminom ng juice or capsule, pwede po bang ipahid na lang doon sa part ng namamaga? This is very true. Tita, bakit po hindi siya pwedeng uminom? May problem po ba in regard with ah pag drink? Or may problema po ba sa paglunok, tita? Actually, meron kaming nung umuwi po ako ng Pilipinas, meron kaming kapitbahay, nagkaroon siya ng paga sa kanyang paa. Ang in-advice ko sa kanya, sabi ko linisin niya yung kanyang paa, then pag-paste, tapos pahiran niya yung mga infected area ng kanyang paa. Kasi namaga, imagine mo yung paang paga tapos may sugat. So, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, pahiran mo ng barley at 2 days to 3 days, pang 3 days po tuyo ang sugat. Sayang nga hindi ko, pabalik na po kasi ako ng Rome nun kaya hindi ko na picturean. So, pero tita, ano po ang dahilan bakit po hindi kayang uminom ng capsule or ng juice? Okay, ako province, bakit ang barley capsule may nakasulat bawal sa bata? Yes po, kasi remember, ang ating regulatory board ng siyensa sa Pilipinas or FDA natin, they have certain regulation. And 'di ba yun po laging sinasabi ni Mar ni ng ating Barley Queen, there are na kailangan po nilang sumunod. Based po sa proven and tested by individuality, pwede po siya sa bata at sa mga breastfeeding mother. Unfortunately, they need to, alam mo yung rules na kailangan nilang i, anong tawag nun, sundin. Pero based doon sa, in terms of beneficial, okay na okay talaga siya. So, ang for me po kasi ang ating pong barley capsule,
ay iniinom kasi siya yung buntis ko po na sister-in-law kaysa sa powder mas gusto niya. Pero simula po ng first trimester hanggang nanganak siya, ito po yung kinukuwento ko kanina, capsule yung iniinom niya. So, okey na okey po. Pati yung, pamangkin ko na dati kasi laging sipunin, so ang ginagawa, medyo hindi niya nagustuhan yung lasa yung pure na barley. Ang ginagawa namin, yung kanyang capsule, parang sabi niyang candy. So, yun ang pinapainom namin. So, unless otherwise po, merong certain condition, and then, personally po, ask po kayo ng inyong question in regard with, syempre, no, I'm talking unhealthy individual taking barley. And then, syempre, may mga other na mga health concern. So, kailangan din po nila ng primarily kailangan din nating mag-ask. Pero remember, ang medication ay kaya nga may medication. Remember, ang ating pong barley is a food supplement, hindi po siya gamot. So ito po ay nakakatulong pataasin ng immune system ng bawat isa. And then since nga yung gamot is ano yan, ginagamot ang certain na sakit. Ang barley po, tinutulungan para palakasin yung immune system mo para labanan yung mga root ng sakit na yon. So, and then pag healthy individual ka naman po, wala namang problema. Pero kapag ka may concern, yun minsan no, kasi laging meron po akong friend na doktor at lagi niyang sinasabi, unfortunately, Jarlene, we did not studied for nutrition and health. We just studied for ano yung medication, sakit. So, hindi yung formation ng fundamentals nila, hindi para maging healthy, kung hindi para gamutin yung may sakit. Kasi magkaiba po yun, 'di ba? Magkaiba po yun, yung prevention is far, and then itong ginagamot na is another thing because medication. Kaya nga po may mga pharmaceutical company. Because that's the way they earn. Kasi kung wala pong mga puwedeng malaman, may chance uminom ng barley ang mga taong may problema sa heart, lalong uminom ng aspirin. Ang aspirin is also a blood thinner, so it could, pero ang alam ko si Mentor Tex, nagba-blood thinner siya, pero nagte-take siya ng barley. Pero kasi hina-highlight po natin na highly consult po sa inyong doctor because also a blood thinner, there is a contraindication po sa ating barley. So, ayan, may nagtaas po. Go ahead po, Mentor Hermie. Kanina pa pala. Go ahead po. Unmute po. Hopefully Amazing natuto po morning ba? po. Amazing Yes. morning po. Hello po, Mentor Jarlene. Ask ko lang po kasi meron po akong kakilala, may heart problem po siya. Then meron na rin po siyang kidney problem. So nung last month po, na-confine siya kasi sobrang taas po ng potassium niya. Sumasakit na yung mga legs niya, hindi niya na masyadong mailakad. Pag po ganon, hindi na siya pwedeng painumin ng barley. May tinitake po ba siyang blood thinner po, Ment? Meron po kasi may ano siya, heart problem din siya. Nagtanong na din po siya sa doktor niya? Nung bago po kasi siya ma-confine, hindi po namin sinasabi na umiinom siya dati kasi pinainom po namin siya ng barley. Tapos nung pong nalaman namin doon sa ospital na sobrang taas ng potassium niya, kasi ang bawal po sa kanya mga gulay nga daw po kasi yun yung mataas nga sa potassium. So pag po ganun, hindi na po siya pwedeng uminom muna ng barley. Actually po, Ate Ments, ang ano po kasi, ang iniingatan nga kasi po natin, yung contraindication ng blood thinner at saka ng barley. So, ang ma-advise ko po because that case, no, kasi remember, they're connected, yung body organs natin, they're interconnected to one another. Kaya kasabi ko kanina, di ba, pag may problem sa kidney, it could have there's problem with the heart or vice versa. So, ngayon, ang masasuggest ko po for the meantime, ano po,
ang gagawin po ninyo, i-take down note po ninyo yung laboratory exams. Kung merong mga changes doon sa potassium level, siguro kapag ka bumaba, or make sure po na hindi full. If ever na gusto nyo po talagang painumin, no? I suggest na kalahati. Kasi yung content kasi ang iniingatan po kasi natin doon, yung kontra na barley at doon sa ating blood thinner. Kaya ay ang gagawin niyo po tita, yung mga exam niya, laboratory exam, for sure hindi naman po yan as in super pataas ng pataas. There's also chance na mag-stabilize po yan, no? So tingnan niyo po, and then kapag ka it's improving, siguro if mag-improve yung mga test, and it could be, pero not full but half. And then of course, tita, be very careful na i-consult kasi sa doctor because remember, blood thinner is still blood thinner. Pero meron po tayo ditong isang ating kakilala na nagba-blood thinner siya, nagba-barley din siya. Wala naman pong ano. So, just ano lang kasi precaution talaga. Thank you po, Mentor Jarlene. You're welcome po. Mentor Jerlyn, pwede po. Yes po. Ah, matanong ko lang po, bago lang kasi ako dito sa ating Barley. Ah, Opo. pwede po bang malaman kung meron kayong previous videos na pwede namin balikan kung ano yung na-discuss nyo kanina? Hindi ko po alam kung mens, kung meron po kayo, by the way po, kung meron po kayong or follow niyo po yung IBC Rome, Italy. Hmm. Meron po akong mga talks and meron po akong mga product knowledge doon. So, pwede niyo pong balikan and hanapin ko po and then isi-send ko po sa Titans para meron po kayong reference po kasi ah, ang alam ko nasa live po yun ng IBC Rome, Italy. So, like niyo po yun, mentor. So, kasi hindi ko po alam kung, ay, meron po akong video ni Mentor Jarlene, product knowledge. Ayun po, si Mentor Mary po, meron po siya. So, send na lang po siguro sa Titans po. Sige po. Marami pong salamat, Mentor, at napakalaking tulong. Salamat po. Ayun, pwede ko pong isend po. Ayun po, sabi ni Mentor Mary, send daw niya po para ah, meron po Balikan. kayong reference. Opo. Tama po. So, Marami ayan. pong So, wala salamat. na pong question, mag-ano na po tayo. O, marami po bang natutunan? Hopefully po nag-add po ng value yung ating ano dito, no? Kasi